Higala, kumusta ug maayong adlaw kanatong tanan. Welcome sa atong tulumanon ang Riktang Connect. Sa atong panag-uban karong adlaw mga kaigsunan. Ato nang gipangumusta mga naka-standby karon sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mga naka-standby silang tagsa-tagsa ka mga opisina. Ay katong mga nag-office di ay kay holiday man karong adlaw sa mga Muslim areas. Sa Riktang Connect mga kaigsunan, kauban nato karon ang atong guwapo o abtik nga Provincial Director sa PNP sa Lanao del Norte, Police Colonel Roy Magsalay. Colonel, maayong hapon. Mayong hapon kanimo, Ma'am Elena. O sa ako pong pagpanimbaya sa atong inahan sa probinsya sa Lanao del Norte kay Honorable Governor Ma'am Angging Quebranza de Mapuro ngadto usab sa atong sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan ni Honorable Vice Governor Alan Lim sa atong mayores sa 22 ka mga lungsod nining atong probinsya, sa atong mga kapulisan sa tigpaminaw nining bantugan o paborito nga istasyon ang DXNE FM Radyo Kalambuan. Once again, kanatong tanan, mayong hapon. Okay, Colonel, kumusta ang atuang kapulisan niining mga panahona niining holiday, full force pagyapon ang atuang kapulisan? Yes, tinuod ka na ang atong kapulisan karon is bisan pa og holiday, full force gyapon ang atong kapulisan. Nag-duty gyapon, wala kita nag-observe o holiday para atong masiguro aduna gayoy mga kapulisan diya sa atong mga kadalanan o mga lugar diin ginabisita sa atong lokal nga mga katawan. Colonel, congratulations for the past months. Grabe ang mga accomplishment sa ato ang kapulisan. But before going to the details sa ato ang mga accomplishment, anhis ata sa importanteng season nga atong giatubang karon ang election period. Kabalo man gyud ta, Colonel, labi na sa ato ang lugar diri sa Lanao del Norte kung unsa ang election period, no? O gusto nato sayran gikan sa ato ang kapulisan mismo since election period nagsugod na. Doon na ba kita mga apprehensions o mga accomplishments sa election law o doon mga violators sa election law? Yes, doon na nakita yung mga accomplishments on the violations of the Comelec Resolution number 11067, particularly kaning ginatawag natong violations on gun ban. So aduna na yung mga upat ka mga insidente din atong nasikop ang mga nagsupak ni ining balaod or resolution sa Comelec. Kay kita karon under naman kita sa election period, Comelec period. So mao kana nga aduna kita yung mga ubay-ubay na sad nga mga nadakpan o karon naka-detenir sa mga nagkadaiyang police station dinhi sa atong probinsya sa Lanao del Norte. Pwede na to sayran na Colonel unsa ni nga mga doon na ba tayo mga detalye regarding ani nga mga violations or mga accomplishment on the part sa atuang kapulisan sa pagsugod yun sa campaign or election period adtong January 12? Yes, 16 days after the Comelec period, aduna na kitay mga 5 ka personahe nga atong dakpan nga diin nga nagkapot ni ining mga firearms. So kani nga mga lugar na diya sa Nunungan, sa Sultan na Mapuro o sa Bacolod. So aduna naggihanay na ang mga kaso kanila. In fact, ang uban ini ato nang napasaka na refer na nato sa piskalya.
Okay. So, nining mga panahon na unsay mga lugar nga inyo kang gitutukan nga naa pa posible pa ning na mga violation sa nasangpit nga balaod sa COMELEC? Sumala kini sa pag-aktibo nato, pag-reactivate nato sa Provincial Joint Security Control Center. We have already identified some areas of concern. And notable of which kining sa atong sanunungan. Within sa ato kini sa kategorya nga color red. So ito naman kitay mga tawag na to Color coding. So adto na kitay green kung bot pasabot wala ka na siya no concern. No security concern ang green. Then aduna kitay yellow, tapos aduna kitay orange o kanang ang pinakataas nga areas of concern kaning pula. Oo. So, unsa nakapahimo sa nunungan, Colonel? Ang nagapahino sa nunungan, the presence of previous election related incidents. Then aduna po kitay redo problem Okay. that could be magamit siya para sa mga political candidates. Then presence of the DI Multi Group. Kaya doon na po kita Doon ay citing? Doon mga ay reported citing? ya nga mga Okay. personnel of mga persons nga DN affiliated or member of the DI Multi Group. Then we perceive there is an intense political rivalry in the town of Nunungan. So mao kana dili lang kini decision sa atong kapulisan pero kini joint kini siyang validations from the second mechanized brigade. Yeah. And of course with the COMELEC, then kita nga kapulisan together also with the Philippine Coast Guard. So upat kami nag-validate na ini nga atong pagka-categorize sa mga municipality dinhi sa atong probinsya. Colonel, unsa may gisgot man tag intense political rivalry usa na siya sa mga factors nga gi-consider nganong nabutang sa category red ang lungsod sa Nunungan. Kinsa-kinsa man nga mga political clan ang na butang dinhi or mga nagka-enkwentro aning election sa Nunungan? Dili na lang nako nganlan no particular kung kinsa kani nga mga pangalan o mga politiko di ang nang lugar pero naside man gyud kita nga sa mga miaging eleksyon dahang dapita aduna gyud mga panghitabo. Even barangay election. Even barangay elections. In fact, nung sa 2023 barangay elections, I was there. I personally witness nga adunay physical nga away nga nahitabo diha mismo sa atubangan sa munisipyo sa COMELEC diha sa municipality of Nunungan. So mana makaingon kita nga intense kay atong nakita nga ang mga supporters both ni aning mga kandidato grab perte gyud sila kumbaga loyal sa ilang mga sa ilang mga kandidato, sa ilang mga politiko nga andam gayon sila nga kanang murag solido yung kasilang ilang yung panalipdan ang ilang mga kandidato. Manang kayon kita nga intense kay pwede sila makipag-away, physical nga away nga para lang kumbaga mapakita nila kung unsa kasulido ang ilang pagdapig sa ilang politiko nga kandidato. Okay, Colonel. So, unsa may ato ang mga moves or gihimo or preparation para niining maong mga lugar and in general preparation nato para sa election kay kabalumantang dili man lang ang Nunungan Nunungan is red, then there are oranges. Sa ato ang probinsya. Yes. So may ato ang mga preparation. Ang among ginahimo regular na kita nagkandak og coordinating and collaborative meetings with the COMELEC, attended by COMELEC, Philippine Coast Guard and the Philippine Army, especially ang atong second mechanized brigade.
nag-meeting kami, then we plan out based on our validation on the areas of concern. Since we have already identified, so we plan out already on what we are going to do in the next few months leading to the election day. Yes. And after the election day, kay dili man nato pod tagaan og kumpiyansa kay na may mga insidente nga after election day adunay mga insidente nga mga panghitabo. So, unang-una nga among ginahimo mao kining pag-put up o Comelec checkpoint. Kung ingon kita Comelec checkpoint, kani nga checkpoint joint kani siya nga ikandak nga ato makita dia nga ana ang pulis, ana ang Philippine Army, ana ang Comelec, ana usab ang Philippine Coast Guard. So mo kana atong unang lakang nga ginahimo bahin sa pag-address nato nga masiguro nato nga safe and peaceful ang atong eleksyon. Ikaduha di ana naa sa atong pipeline nga mag-put up kita og Comelec checkpoints sa mga lugar nga atong nakita nga aduna ang mga green o ang red spots. So mao kana ang nadesisyonan sa Joint Security Committee. Okay, pila ka mga municipalities ang na fall under orange category. Okay, so far sa unang pagpagawa sa regional office sa PNP, mag 7 municipalities Ako sa Lanao del Norte. i-check sa nako akong kodigo ha. Okay, go ahead Colonel. Kay para maklaro sab nato og mismo ang mga constituents na ang pahigayon sa pagpaniid sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar aron sa ingon ni ana malikayan ang mga untours incidents or mga dili nato damhon nga mga panghitabo. Aduna kitay Ma'am Elena, aduna kitay 5 ka mga munisipyo nga naka-color coding siya sa orange. Okay. Then ang nungdan ini duna siya previous election related incidents, intense political rivalry, then security threat niya is we have a serious security threat with the presence of the Mauti group. Mao kani nga mga lugar nga ang Kauswagan, Maigo, Pantar, Magsaysay and Munay. Oo. Okay, so sa 5 ka mga municipalities under orange category, ang murag ang latest nga nakita nato ani karon labi na sa intense political rivalry, murag nagkataas ang intensity kung akong tawgon diha sa Kauswagan. Nining mga during the past days kamikan sa transition from the municipal mayor to the acting mayor. O ato pong pamustahon ang ilang sitwasyon karon Colonel, because we all know you were there closely monitoring sa mga adlaw-adlaw nga kalihukan sa Kauswagan. Just tinuod ka na kaning sa Kauswagan, bisan pag walay panghitabo dinha sa katong sa ilang tawag nato ilang liderato diya sa munisipyo, still mabutang gyapon ni siya sa orange because of the presence of the security threat kaning sa DI kay naamay na monitor man jud diya, confirmado man na validated nga one of the barangays diya sa Kauswagan naa diha nagpuyo ang ubang mga miyembro sa DI nga in fact gani ang uban niya to ana pa man gani sa atong kustudiya karon. Taga dito siya sa isa ka barangay sa Kauswagan. And then unsa nga particular barangay Colonel? diha sa barangay Kayuntor. Oo, diha man nato to taga diha man tong isa ka DI. Then aside from that ang uban mag-anha po makita sila diha sa lugar. So mao kana nga usa man kana sa parameters nga tong ginatanaw kung anaa kana sa isa sa parameters mahimo ikaw ang election hotspots or areas of concern nga automatic mahimo ka og orange ang imong color coding because of the presence of the serious threat. So
dayon napunan pa kana sa political nga situation diya sa Kauswagan, wherein ang atong suspended mayor na suspended for 3 months, and then nagkataon nga ang acting mayor is midagan usab sa kaning pagka-mayor. So mao nang asa sa kana sa atong gibantayan diha, padayon pa ang atong pagmintina sa Kusay ug Kalinaw diha nga dili unta kani pa mo balik or mahitabo pa ang nahitabo ni adtong January 12 diin adunay pagpakigbangi or sa duha ka mga supporters diin adunay mga nasamdan man gani. So naghinaot kita nga unta dili na kato mahitabo og otro. So we are constantly monitoring diha sa Municipality of Kauswagan, sa municipal compound nga to ensure para ato ma-monitor kung aduna manggaling mga pagtapok-tapok sa mga nagkalaing grupo nga unta kanang kuan nga dili na katong matabo. Then kita nanawagan kita diya sa mga katawhan sa Kauswagan nga maghinay-hinay kita. Aduna kitay mga gidapigan, pero ang ako lang panawagan nga kita nga mga supporters dili kita mo resort ni anang pamaagi nga gagamit sa kusog, kung di na kita may mga questions nga maligal ato kanang iagi sa saktong proseso. Kaya doon naman kita balaod nga ginasunod og ang balaod ang dapat mo resolbar kung aduna kitay mga problema legal. Ilabi na gyud sa mga panghitabo diya sa Kauswagan, kay it's not dili na to ma-resolve ya pinaagi sa kusog, kung dili ma-resolbar kana nato pinaagi sa malinawon og legal nga pamaagi. Okay, rule of law Yes. dapat ma-follow. Yes. No, Colonel, before mga kuan lang ni mga orange, mga green areas, dayon na-upgrade ang nunungan into red dot. Sa pagkakaroon from today o taman sa election day, mag-meeting pa mo, mag-assess pa mo sa mga areas. Yes, kay kani mga tong assessment, this is parang working assessment ni siya sa mga election areas of concern. Continuing kani siya, this is a working assessment. Kung makita nato ang isa ka lugar, isa ka munisipyo nga medyo mitaas ang iyang mga mga bago nga parameters, so pwede nato siya ma-upgrade. But definitely ang nunungan dili na gina siya ma-downgrade. Kaning there is a possibility of upgrading but never nga ma-downgrade because of the incidents nga mga past election related incidents. Automatic you will belong in the orange and red. Then kaning nunungan for so many long instances, always yun na siya nga Naka-red. hotspots. Naka-red yun na siya ang nunungan because of the election related incidents that happened. Yes. Then napay kanang intense yun ang ilang kuan dia, ang political rivalries. Okay, kay atong ma-recall right after election doon na po ito'y nahitabo, no, do dili sa nunungan nahitabo ang insidente somewhere in Kapatagan, but still mga constituents to sila sa nunungan. Yes, politika. Yan apa nimo nga ang ilang election officer Yes. was murdered. So daghan gyud nga mga parameters nga mosulod sa nunungan nga mahimo siya nga red election red coding ang iyang makuha. Okay, pero sa atuang mga gipakita og sa atong gipaybalo, gipasabot sa katawhan sa pagkakaroon hopeful ta nga do naata ana nga sitwasyon nga very intense ang political rivalry sa nunungan, dugangan pa sa other factors nga ma-maintain paghapon nato ang kahusay o kalinaw despite or in amidst ani nga sitwasyon, Colonel. Yes, tinuod ka na. Dili mang mabalaka ang atong mga botante, atong mga lumulupyo nining akong ginamention nga mga lugar. But rather, magpasalamat sila kay this is our way
of addressing the situation on the ground. Yes. Kay more makita nato nga kung hotspots ang ilang lugar, atong more allocate ang atong mga personnel, matagaan gyud nato kani og dako nga pagtagad para masigurado nato nga ang tanang mga botante diya makabotar panahon sa election day. Dili sila mahadlok kay naaman ang mga otoridad sa gobyerno, ang atong kapulisan, ang army ug ang Philippine Coast Guard nga magsiguro gayud nga ang ilang right to suffrage ilang ma-exercise panahon sa election day. Okay, so thank you, no? Thank you, Colonel. Kay mo na gusto nato ma-come up sa ato ang kukabildo karon nga wala nagpasabot nga delikado, no, ang lugar kun dili nakatutok lang ang ato ang kapulisan based sa mga experiences sa nanglabay nga mga election. Now, anita sa ato ang mga gawas lang kung doon na pa kay idugang regarding sa ato ang preparation sa May 12 election, Colonel. Ang ako ay kadugang kita nga mga lumulupyo sa probinsya sa Lanao del Norte, magpakabana kita, aktibo kitang mupadayag sa atong mga nahuna o unsa man ugaling ang atong naobserbaran diya sa atong palibot. Dili ka mo magpanuko sa pag-report ni ana, ilabi na kung kana makaapekto sa atong kahusay ug kalinaw sa atong barangay, sa atong sitio ug sa atong lugar. Kay ako prangka nga pagkaistorya, dili tanan ng mga areas nato sa probinsya maadtuan sa atong kapulisan. Correct. That is why ani adia akong giaghat ang atong mga barangay officials sa atong mga barangay tanod nga moabag sa atong kapulisan. Kay ang pagme-maintain sa kahusay ug kalinaw dili lang trabaho kini sa atong kapulisan, kundi dili trabaho kini sa mga responsabling mga nangatundanan atong mga barangay officials o ang atong naghupot diya sa panggobyerno sa atong mga munisipyo. In short, the maintenance of peace and order is a collaborative effort of all the people living in the place or in the locality. Exactly. Now, anita sa ato ang mga accomplishment na Colonel, and akong balikon, congratulations sa imuhang performance under sa imuhang leadership. Ubay-ubay gyud kaayo ang ato mga accomplishment. Makaingon gyud si Gob ang ginga kini maoy provincial director naglihok gyud sa ato ang mga accomplishment Colonel, operational accomplishment, pwede atong ma-elaborate para sa mga pag-inspire sa atong mga kaigsuunan nga musalig more sa ato ang kapulisan. Well, ang atong gayong kumbaga mga significant accomplishments, no? This month alone, ang atong kampanya sa smuggled cigarettes. Yes. Ang atong smuggling of cigarettes medyo makaingon na kita na sa SND close to 100 crippled na ang smuggled cigarettes industry or pagpalusot dia sa mga smuggled cigarettes sa SND. Ato na lang gi-monitor dia kanang piraka. Kaya ato mga recent reports is naadya sila gadunggo sa piraka. Then kung dili makadunggo dito sila sa lawod. So sugat-sugat lang. Sugat-sugat lang. And then karon because yaton yung gipanghingusgan mangyud ang atong checkpoint dia dili ang makalusot. So karon ang ilang ginahimo kung ang ilang kontrabando gagikan sa Lanao Sur mosulod diri sa atong probinsya o sa Cagayan de Oro, Iligan City, dito nila iagi sa gikan sa Marawi, mulusot dia sa Pantar. So this 2 weeks ago nakadakop kita dia og duha ka mga sakyanan, elf og van. Van, wing van. So ubay pod na nadakpan medyo grabe po sila ka initiative na yun kayo. Change route sila. Change route sila. So
ang ilang pong pamaagi, grabe nilang pagtago sa kuan. Grabe ka innovative na kay sila kay Unsa may ilang gitaguan sila makarton ang mas Diya kayo. naman nila gawas nga ila ka nang isagol sa uban nga mga market goods. market goods. Ang katong isa primero nga dakpan ang flooring sa sakyanan gilangkat dito gibutang sa ilalom then dito po sa atop dito gisuksok. So inana sila ka innovative. So kinanglan ang atong kapulisan sab kinanglan nga di po sila ma-outsmart. Oo, so mo katong nahitabo. Murag sa Then, pelikula na Colonel. Yes. Dayon, diya po sa Bansarville, nakadako po kita diya nga subo palandungon nga usa sa atong sakop sa kapulisan maoy nag-drive sa mong sakyanan nga ang sakyanan niya nga Innova dunay karga nga smuggled cigarettes. So ato siyang gikasuhan o nga karon na nagatubang siya sa kaso nga administratibo. So kana nagpaila kita sa atong lider pagka sa atong kita nangulo dinhi sa probinsya sa kapulisan sa Lanao del Norte nagpasabot kini nga wala kita mulaban, wala kita nagkondon sa mga pulis nga ni-appeal ni ining mga illegal nga mga trabaho o illegal activities. So with that, we have already filed administrative case sa IAA. Then at the same time, he was already relieved from here. Okay. So wala na siya dire ato na-transfer na siya dito sa Camp Alagar. Pending ang iyang pag-atubang sa administratibo nga kaso nga gipasangat batok kaniya. So nagpasabot kini nga wala kita nag-tolerate sa atong mga pulis nga mo indulge na ining mga illegal activities. This is a warning sa atong mga ginsakupan sa kapulisan nga ayaw gayud kamo pag apil-apil niya ng mga illegal activities kay kung kamo masakpan magpasaliwanin lang kita kay dili gyud ta mo tabunan, dili ta mo labanan. Kay kamo maoy makadaot, maoy makamansa sa mga kinatibukan kadaghanan nga nagtrabaho nagserbisyo sa matarong nga pamaagi. Okay, so kanang giingon nga a single tomato Yes, oo. maratin ang entire basket Yes. kung mapasagdan. Usa kay nakatuklod niya Colonel nga mo sulod sa maong buhat sa mga smuggled nga cigarettes. Wala po siya gi-divulge kay sa pagpanahon nga ato siyang gikandakan og investigation hilom raman siya dili siya tubag di kay siya mo divulge kung asa niya gikan very uncooperative siya during sa atong investigation. Okay. Pero May bawal iya man ang gisudlan so iya nang dawaton kung unsay galing yung mga sentensya nga iyang madawat. So aside adtong police personnel wala na mo'y lain nga under surveillance sa imuhang mga sakop karon dinhi. Aduna pa kita yung mga nakabutang sa atong counterintelligence. So aduna kita yung mga pangalan nga ginamonitor pa. Okay. Nga dili lang involved sa smuggling sa cigarettes pero sa uban pang mga illegal activities. So ako nanawagan nga kamo unda kaning mga pulis nga nag-engage in mga illegal activities. I am warning you, stop it or else you will force the full force of the law. Bisud no, subo kayo kay ang atong kapulisan mao man gid ang atong gisaligan pag-maintain sa atuang order sa community pero may na lang kay naay Colonel Roy Magsalay nga naa karon diri sa Lanao del Norte. Nga ako pong paapas Ma'am Elena nga unta ang mga katawhan sa probinsya sa Lanao del Norte dili unta silang tungod ni ini nga mga subo nga panghitabo diin adunay mga gamay ra kayo nga porsyento sa atong kapulisan nga nahilambigit na ining mga illegal activities. Dili unta mabag-o ang ilang perception, ang ilang pagsalig, ang ilang paglantaw sa kinatibuk-an nga
kapulisan. Kay gamay ra kani siya nga porsyento. Hinaot nga ang kapulisan ilang tabangan kung tungod niini nga pangitabo, tabangan pa nila ang kapulisan para ato gyud sigurado nga 100% nga kasaligan ug limpyo ang atong kapulisan dinhi sa Lanao del Norte. Okay. So aside sa smuggling sa sigarilyo, ang atong campaign against illegal drugs sa atong mga accomplishment ni Colonel. Karon nga bulan nagtaas ang atong mga volume nga na kumpiskar. But to be candid, to be honest, wala niini kaayo may pang ang ako lang ingon nga ang atong gobernador ang iyang mandato mangkakuha kita og big fish. Big fish. So hinatunta nga adonan mo kita gitutukan nga unta sa suporta sa atong gobernador bahin sa atong tag operations kaya ang gusto gyud niya aduna kita big fish. Pero sagdi lang ako positibo gyapon nga nanghinaot gyapon ko dako kog pasalig sa atong mga operatives ang mga ato yung matuman ang iyang direktiba kanato nga makakuha ni ng mga dagko nga isda. Okay, so thank you so much Colonel. Kung doon na pa kay gustong ipaabot sa ato ang mga kaigsunan, Colonel, you may go ahead then proceed to your message kung wala na tayo ipadangat pa sa atong mga kaigsunan this point in time. Yes, inig panapos akong gipasalamatan ang atong gobernador si Ma'am Imelda Angging Quebranza de Mapuro sa iyang tibuok nga pagsuporta nining atong kapulisan under my leadership. Akong nakita gayod ko unsya ka suportado sa atong kapulisan o sa tibuok katawhan lumulupyo nining atong probinsya nga ako naghangyo kaninyo nga tabangan nato ang atong kapulisan kaysa ako nang ginaingon kaganina ang pagmintenar sa kausay ug kalinaw dili lang trabaho sa kapulisan kun dili trabaho kini natong tanan. Og diha akong panapos hinaot-unta nga ang umaabot nga eleksyon mahimo kaning safe and peaceful. Kanatong tanan sa higayon nga gihatag kanako sa DXNE FM Radyo Kalambuan, daghang kaayong salamat. Mayong hapon. Okay, there you go mga kaigsunan. Thank you so much Colonel and mabuhay ka and keep safe always kay daghan pa kaayo ka og mga gimbuhaton na dinhi sa ato ang probinsya sa Lanao del Norte. Thanks so much Colonel and mga kaigsunan inyong nabati ang ato ang provincial director sa kapulisan sa Lanao del Norte para sa ato ang report today. Thank you kini si Elena Pilare, daghan kaayong salamat. Maayong hapon Lanao del Norte. Serbisyong nagkakaisa